Pumunta kami sa bukid para mamulot ng kastanyas at kumuha ng persimmon. Kinagabihan naman ay nagluto si Hapon ng steak. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga pala yung ganap namin kahapon. Mga bandang 2:00 ay nagpunta kami dito sa bukid. Dahil season na naman ng kastanyas, kaya samahan nyo kaming mamulot. Kompleto kami nagpunta dito sa bukid. Kasama ko din yung mga binan kong hapon. Habang bising-bising hapon pala kaming mamulot dito. Si daddy naman po ay bising-bising mag-grass cutter. Samantalang si father-in-law naman po ay bising-bising kumuha ng persimmon. Dito nga pala sa bukid ng mga binan kong hapon, may iba't ibang klase ng prutas ang mga tanim nila dito. Ito nga po yun, kastanyas at saka persimmon. May tanim din kami ditong plum pero magdadalawang taon pala. Ganito po kami mamulot ng kastanyas. Yung mga nalaglag ay isa-isa po namin kinukuha yung mga laman. Para mas madali kami makakuha at para hindi kami matusok ay meron kaming dalang mga sipit at saka gloves. Alam nyo ba mga auntie, dito lang po ako sa Japan nakakita ng kastanyas. Naririnig ko lang dati yung salitang kastanyas dun sa kantang Sa Pasko ay Darating. Kahit nung nasa Pinas po ako ay hindi ko pa po ito na-try. Sabi nila tuwing magdi-December ay napakamahal daw po nito dun sa atin. Ganito po yung itsura ng buto ng kastanyas, tapos yung bunga naman ay ganito. Uso na po itong nalalaglag dun sa puno kapag pwede ng harvestin. Para siyang sea urchin, napakadaming tinik. Delikado rin po ito kapag nahawakan kasi pwede kayong matusok. Kaya ingat-ingat na lang. Medyo mataas nga pala tong puno ng kastanyas mga auntie kumpara po dito sa persimmon. Kapag ganito na napakadaming bunga ay napakasarap mag-harvest. Tignan nyo po yung tuktok mga auntie, ang daming bunga. Pagkatapos ng mahigit isang oras namin dito sa bukid, ilagyan na po si uncle yung hapon na umuwi. Habang nag-grass cutter nga po pala si uncle yung hapon kanina, yung tuhod niya ay natamaan ng bato. Sabi ko tumigil na siya, buti na lang hindi yung mata niya yung natamaan. Fast forward, pagkatapos ng ilang minutong biyahe ay nakauwi na kami ng bahay. Bale, ito nga po lahat yung mga nakuha namin. Merong persimmon, tapos meron ding kastanyas. Ipahinog tong persimmon pero kinuha na po ng binan kong lalaki. Ito nga palang tanim ng mga binan kong hapon na persimmon ay hindi po matamis kundi mapakla. Kaya ang ginagawa po namin dito ay tinatanggal yung balat tapos dinadried po namin. Mas masarap po siyang kainin mga auntie kapag dried persimmon. Bale, babalatan po namin ito isa-isa tapos itatali. Tuwing autumn season ay ganito mga prutas yung pwedeng harvestin. Nga pala sa bukid mga auntie ay napakadami pa dong mga kastanya. Gusto pa sana namin bumalik kaso nga lang wala pong sasakyan kasi meron na pong pasok si uncle yung hapon kinabukasan. So ito na nga po lahat yung mga nakuha naming kastanya. Makadami. Tapos yung iba ay malalaki. Kapag pumunta ulit kami sa bukid baka mas marami pa yung makukuha namin kesa dito. Sabi ng binahan kong lalaki, di namin itong ibenta. Yung 50 pieces ay nagkakahalaga ng 700 yen. Ito na nga po lahat yung mga nakuha namin. Diba ang dami mga auntie? 6:00 naman ng gabi ay nagmarinate ako dito ng manok. Si Kenshin po kasi mga auntie ay nag-crave po ng barbecue. Gusto niya mag-barbecue sa labas kaso nga lang anong oras na. Kaya ang sabi ko sa kanya, dito ko na lang po sa loob lulutuin. Pagkatapos kong i-marinate ay tinusok-tusok ko na. Yung ginamit ko nga pala pang marinate dito ay yung yakitori sauce. Si Kenshin hindi pa pakali gusto niya nang kumain ng barbecue. Pagkatapos kong matusok-tusok ay ihawin na natin. Ito pong kalan namin dito po sa baba ay pwede ditong mag-ihaw. Alam niyo po mga auntie, si Kenshin iba po yan kapag nag-crave. Kahit ayaw mong gawin yung gusto niya, pipilitin at pipilitin ka niya. Habang nagluluto ako ng barbecue, si uncle yung hapon naman po ay magluluto ng steak. Naglagay siya dito ng mga pampalasa kagaya ng salt and pepper. At pagkatapos ay lulutuin niya na. Naglagay siya ng konting mantika dito sa kawali. Tapos naglagay din siya ng konting bawang. Naglagay nga rin po pala siya ulit dito ng salt and pepper. At pagkatapos ng ilang minuto, hiniwa-hiwa niya lang po ito ng konti. Sa kanya ulit lulutuin. Ito yung maganda kapag meron kang asawang chef, yung hindi mo kayang lutuin, ay kaya niyang lutuin. Yung hindi mo natitikman, ay sa kanya mo lang matitikman. So kumain kami sa labas, ay dito na lang kami sa bahay nagluluto. Ito namang barbecue ni Kenshin mga auntie, ay malapit na pong maluto. Inamoy nga namin ni hapon itong niluto niya. Grabe mga auntie, napakabango. Mas bumango pa nga po dahil merong bawang. Pagkatapos maluto, ay hinati-hati na niya. Habang naghihiwa po dito si uncle yung hapon, Kenshin naman ay gusto niyang tikman. Naglain na talaga ang luto at yung nalakay kon ayan. Tsura pa lang ay napakasarap na. Pagkatapos mahiwa-hiwa ni hapon, natirang sauce naman ay nilagay niya dito sa karne. So ito na nga po mga auntie, pagkatapos ng shamsham, ay tapos ko na ding mag-grill tong barbecue ni Kenshin. Ito na po yung barbecue namin ni Kenshin. Kumain na kahit mainit pa. Do? Uishi. Wow! Sobrang sarap. Naman yung ating barbecue. Ayan, sarap na sarap yung anak ko. Gusto niya sa kanya lahat. Kenshin. Diyan. Iyo, tabit eh. Malikudoy no dame. Malikudoy no dame. Malikudoy. Oishi. Sarap. Choy.
Tinawag na rin namin yung mga binan kong hapon para makakain na kami. Grabe mga auntie, napakasarap talaga ng luto ng asawa ko. Mas masarap pa to kaysa yung mga nasa restaurant. Ito po yung isa sa nagustuhan ko sa asawa ko dahil napakagaling po niya magluto. Pagkatapos nga pala namin kumain, ay naghugas na ako dito ng mga plato. At pagkatapos ko naman maghugas, ay magpapainit ako ng tubig. Gustong uminom ni hapon ng tsaa, kaya titimplahan ko siya. Dalawa nga pala tong tinimpla ko, tag-isa po kami ni Uncle yung hapon. Para magkaroon ng lasa, ay naglagay ako dito ng honey. Pagkatapos ko matimplahan, ay binigay ko na din kaagad sa asawa ko. Tapos kain tayo ng tinapay mga auntie. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara. Yummy, salamat po. Bye-bye! Salamat, auntie.